Miss Piang Smith, tinawag na negastar ni Miss Christy Permin dahil dito. Ano nga ba ang nakapalog sa balitang ito? Let's watch. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, marami pong salamat sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Let's watch the video. Let's watch the kwento. Diyos ko, ito naman to si Piang. Guy, para pa si Martin Rivera nagkasa-isang hindi na kilala si Pastor Fernando. Siyempre yung reaction ni ni Martin Rivera, what? Where did you find this girl? Sabi niya, yung kay Piolo. Yun naman. Ini-interview si Piolo. Siyempre, ini-interview mo, dapat nagsasalita. Dakdak na dakdak itong si Piang. Sabi talaga ni Piolo, ilang buwan na itong batang to dito? Sabi niya. Diba? At ang pinakamatindi, ano yung sinabi niya? Sa lahat daw ng mga natin. Walang makakatalo sa Gen 11. Sabi niya daw, pag sama-sama mo na ang lahat ng PBB, hindi kami nila matatalo. Ang Gen 11 pa rin ang number 1. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya talaga yun. Si Piang Pyongping. Diba? Naku, ewan ko lang itong batang ito, isa pang hindi masyadong nababantayan ng bibig nito. Ito yung mga nagulat sa success. Wala pa nga lulunuran na isang basong tubig. Wala pa Ito yung na-overwhelm. Super. Na-overwhelm masyado na tinitilian. Huwag kang makikinig sa mga sigaw at palakpak. Temporaryo lang yan. Huwag na huwag. Ang paniwalaan mo, kailangan magtagal ka kung gagandahan mo ang pakikisama mo at ang attitude mo. Yun. Correct. Naging hot topic si Miss Piang Smith nang tinawag na negastar ni Miss Christy Permin sa kanya pong YouTube channel kung saan in-upload kahapon. Pinag-usapan po nila ang ilan sa mga video sa nag-viral kay Miss Piang Smith na nagpapakita ng hindi kagandahang pag-uugali nito na nakikita ng ibang mga matatagal ng mga actors and actresses. So, sino nga ba si Piang Smith? Si Ashley Sophia Piang Danco Dancico Smith, na mas kilala bilang Fiang, ay pinanganak noong May 14, 2006 sa Mandaluyong, Philippines at may lahing Amerikano at Pilipino. Siya ay lumaking may iba yung karisma at talento. Sumikat siya nang masungkit ang titulo bilang big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 noong October 26, 2024. Ang nasabing programa ay nakakuha sa kanya ng humigit kumulang 30.66% na boto mula sa mga nanonood. Bago pa man sumabak sa PBB, may mga 5.9 milyong taga-TikTok at 1.5 milyong taga-Instagram na siyang sumusubaybay sa kanya. Pinatunayan nito na higit sa simpleng reality stint, mayroon na siyang pundasyong influencer. Sa alumni ng PBB, madalas siyang makita bilang guest sa I Want ASAP noong November 8 bago mapabilang bilang bagong endorser ng Mang Inasal Extra Creamy Halo-Halo noong March 2025. Pinatunayan ding nagsimula ng pumasok sa mundo ng pelikula, kabilang na ang pelikulang My Love Will Make You Disappear 2025 at ang pelikulang Picnic, isang Filipino dubbed South Korean film ng MMFF. At paano nga ba nagsimula ang Nasaan si Piang meme? Noong March 2025, hindi inaasahang naging viral ang tanong, nasaan si Piang, matapos lumabas sa social media at naging paksa ng meme sa pagkawala at pagka-disappear ng bida sa ilang events. Ang simula nito mula raw pagkagat ng ilang bashers na nagkomento sa kanyang presence sa showbiz, clouding changes. Hindi naman, inulit ng Inquirer ABS-CBN na isang playful at hindi masamang parangal ang pagtatawag sa kanya sa ganitong paraan na parang sinasabing mag-brand awareness na rin ang buong meme. Sa report ng ABS-CBN, inilarawan ang mga memes bilang magaan lang ang lohika na parang pambansang masasabing kwentuhan tuwing hindi siya makikita. Maliban rito, sinabi kagad ni Piang na delighted siya sa viral impact nito at sa Inquirer ay nabanggit
nabanggit siyang happy po ako na hinahanap ako pero ngayon nandito na po ako, isang magandang sagot para sa tanong na nasaan si Piang. So ano nga ba ang mga viral na content at naging epekto nito? Ang trend na ito na nasaan si Piang ay hindi lamang basta meme, ito ay malaking impluwensya sa personal branding ni Piang. Sa halip na siya ay tampalasan o maging biktima ng bash, ginamit ito ng may dignidad at pagpapahalaga sa supporters. So pagkatapos nga na sumikat at talaga naman nagkaroon ng pangalan, lalong kumalat ang pangalan ni Miss Sophia Piang Smith, ay marami po siyang mga videos na nagbabiral kung saan hindi nagugustuhan ng ilang mga netizen ang inaasal nito sa publiko. Sinabi niya at ipinapakita niya dito na inaamin niya sa kanyang mga videos na siya ay meron pong ugaling kanal. Yan po ay isa sa mga nabanggit nitong si Piang. At lahat po yun ay talagang hindi matake ng ilang mga bashers ni Piang Smith. Sinabi nila na ang pagpapakatotoo naman daw, no, pagpapakita ng kung sino ikaw ay dapat is ipapakita mo rin na ikaw ay meron ding kagandahang asal. Kasi sa mga nakikita kasi sa mga videos niya na parang sinasabi tuloy ng mga bashers na halos parang hindi artista, parang hindi influencer, parang ang kanya po mga kilos ay talagang masasabi mo na hindi katanggap-tanggap at malayong malayo doon po sa mga nakikita natin sa telebisyon. Kaya parang na-culture shock yung mga nanonood sa kanya. So dahil dito, sinabi niya sa isang interview na babaguhin niya na yung tinatawag niyang ugaling kanal. Dahil dito, ang dami pong mga nega na mga comment ang kanya pong nare-receive. At dito po talaga is na bibigyan po siya ng bad publicity doon sa mga bagay na yun, no? So, dahil dyan, nagbabiral ngayon, ito pong si Miss Piang, no? So, sa industriya po ng showbiz, ang pagtaas niya, isa sa mga naging epekto na to is yung pagtaas ng brand value niya. Ang pagiging viral ni Piang at ang katagang nasaan si Piang ay epektibong nagbigay ng libreng exposure, hindi lamang nakatuon sa entertainment news, kundi pati sa mainstream event tulad ng MOA at Mang Inasal endorsement, ay virality ay tila naging risk-free marketing ngunit with measurable impact. Kasabay ng kanyang pagbabiral ay nagkaroon din po siya ng iba't ibang mga endorsement and projects. At of course, nagkaroon din po siya ng model for image management. Ang paggamit sa kanya bilang personal strategy ay sinasabi na marketing expert na case study sa tamang crisis or hype management. Pinapakita niya na hindi kailangang alisin ang pagkatawan mo sanhi ng joke, bagkus gamitin ito bilang transparency boost sa kanyang audience, ano. So, marami pong mga pinagdaanan si Miss Piang na talaga namang masasabi mo na pinagdaanan ng ilan sa mga actors and actresses sa showbiz. Malinaw na si Piang ay hindi lang basta isang fleeting meme, siya ay isang rising star. May kasamang talento, personalidad, karisma at tamang mindset. Ang kanyang naging reaksyon, positibo at proactive, ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino na umiiral sa social media. Sa susunod na mga buwan, bantayan natin kung magiging susunod niyang hakbang ang pagsali sa mga patok na pelikula, regular roles na teleserye, paglabas ng bagong music or pagtatayo ng sarili niyang mini media empire.